Hi, hi Yusek. Good afternoon. Si Vice President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita nyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Yusek, on another topic, si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the president's health. Siguro po yung pagkaka-aresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, and should the public expect more cases to be filed? May mga maaresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.